Kasi gastos yun. Pag itinapon mo sa shore, gagastos ka. Ganun tayo, uncontrollable na talaga, kapatid. Pag-uusap lang yan sa environment, ano? Kung titignan mo, pati yung ating ozone layer, nasisira dahil sa ka-release ng carbon dioxide, carbon monoxide. Nasisira yung ozone layer. We are heading into destruction, really, scientifically speaking, at spiritually speaking. We are heading into destruction because we have destroyed our own selves because of our sins, our interest, our love for ourselves without considering loving other people. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon, sabi ng Biblia, there will come a time that God will destroy those which destroy the earth. Basahin natin sa Hiligaynon, kapatid na may lang 18. Naakig ang kapungsuran, apang nag-abot ang imo kasingkal, kag ang tion sa paghukom sang mga patay, sa pagbalo sa imo nga ulipon, nga mga manalagna kag mga balaan, kag sa mga nahadlok sa imo ngalan, sa magamay kag sa dalagpo, kag sa paglaglag sang mga nagalaglag sang duta. To destroy them that destroys the earth. Practically, talagang tayo ay papunta sa destruction. Our only hope, kapatid na Eileen, is the coming of our Lord Jesus Christ that will rule the earth for 1,000 years after the first resurrection. Pag nabuhay na mag-uli yung mga patay na banal, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa para to destroy all those who destroys the earth. Basahin natin ang 20, versikulo 4 ng Bugna, kapatid namin. Niyan nakita ko ang mga trono, kag nagapungko sa ila, sila nga ginhatagan sang paghukom. Nakita ko man ang mga kalag sang mga napamugutan sing ulo tungod sang pangpamatuod nila na hanungod kang Jesus, kang tungod sang pulong sang Dios, kag ang mga wala magsimba sa sapat ukon sa iya larawan, kag wala magbaton sang patinsini sa ila mga agtang ukon sa ila mga kamot. Nagkabuhi sila liwat kag naghari kaupod kang Kristo sing 1,000 katuig. Nagkabuhi sila liwat kang naghari kaupod kay Kristo sing 1,000 katuig. That is the hope of this earth. Yung paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, for a millennium, for 1,000 years, wherein the Lord Jesus Christ will correct everything that is wrong. Yun ang pag-asa natin. Pero sa tao, kapatid, mahihirapan. Gayun din, yun nangyayari ngayon na teenage pregnancy. Para makontrol mo, kontrolin mo ang internet, kontrolin mo ang television, kontrolin mo ang mga eskwelahan, kontrolin mo yung marami kang kukontrol. Paano mo kakontrol? Kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet Kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet. Yan na ngayon na nagiging dahilan kung yung mga bata wala pa nga sa teenage years, nakakaalam na ng mga sex. At ang masama, may mga eskwela nagtuturo na ng sex education sa bata. Kung di ba naman, napakalaking kagaguhan niya. Yung hindi namin pinag-uusapan, 18 anyos na kami nung araw, nangangapa ka pa. Ako nung high school, 18 anyos, 17 anyos. Nangangapa ka, wala kang malay sa sex Ngayon, mga bata 7 taon nag-uusap sex. Ano mo maiwasan yan? You have to control so many things around you. You have to have control about these things. Pero ang suggestion ko na lang, kapatid na Eileen, being a member of Parents and Teachers Association, wherever you may be, yung pamilya natin, that is the basic unit of society. Let us concentrate on our families and even the immediate families of our sons and daughters.
pwede siguro, no? Pero pakikialaman mo yung mga iba pa outside the circle of the family, mahihirapan ka, kapatid. Ako nga nagtuturo ako ng aral ng Diyos, isang organisasyon na international, itong Church of God International. Mahirap mo makontrol lahat pero awa ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Sa amin wala kaming masyadong problema sa ganyan. May aral kaming tinusunod, ipinapasunod na ang mga magulang, babantayan nila yung anak nila. Kung mapipigil nila agad na mag-asawa. Pagka wala pa sa edad, pinipigilan namin. Basahin natin ang aral 7:36 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaang mag-asawa sila. Papabayaan mo mag-asawa yung anak mo pag sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. Ang sabi sa Biblia, reaching the flower of her age. Pero hanggang wala pa dun sa flower of her age, yung age of maturity, ba kailangan pinipigil ng magulang ang kanyang anak sa pag-aasawa o sa mga ma-indulge sa sexuality? Basahin natin yung 38. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. For the meantime na kaya mo pang pigilin yung anak mo, gumagawa ka ng lalong mabuti pagka pinipigilan mo. Kaya kung di mo na mapipigilan, hayaan mo nang mag-asawa pagka nakalagpas na sa kanyang katamtamang gulang. Basahin natin yun, 7:38, kapatid namin. Gani, ang nagatugot nga magpamana ang iya anak nga dalaga, nagahimo sing maayo. Kag ang wala nagatugot nga magpamana, nagahimo sing labing maayo pa. Ayan, labing maayo pa, wag mo munang tugutan. Tapos, kung dumating na doon sa flower of her age, ang sabi sa 7:36, Kung ang bisan sino, nagahuna-una nga wala siya, nagagawi sing nagakaigo, suno sa iya anak nga dalaga. Kung ini magdangat na sa iya husto nga edad, ag di kinahanglan nga mangin-amo ini, maghimo siya sang buot niya, magpakasal sila, hindi ini sala. Ayon, hindi ini sala. Ayagan mo na yung anak mo. Pag dumating na yun sa iya gusto nga edad. Hindi pa naman ustong edad yun. 15 anyos, 16, 19. Miski nga sa batas, hindi pa yun, hindi pa legal age yun Under always the custody of the parents. Kaya yun po ang maipapayo ng Biblia, kapatid. Pero para pigilan natin ngayon yung maiwasan yung lumalalang teenage pregnancy on a wider scope as a nation, naku, napakahirap niyan, kapatid. Let us start with our family individually at siguro makaka-contribute tayo for the betterment of our society. Naunawa mo po yung sagot ko, kapatid na Eileen. Maraming salamat po, Brother Eli Soriano po sa pagsagot ng aking katanungan. Dito naman Salamat po tayo. po, kapatid. Dito naman po tayo kay Grace